Mahalaga rin na alam ninyo gamitin yung manual mode ng inyong automatic. Pwede nyo gamitin yan sa mga sobrang pababang kalsada para hindi mabilis yung pagbaba ng inyong sasakyan. Or kung maliit yung makina ninyo, pwede nyo rin siyang gamitin pang-ahon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press the subscribe button. At yun nga, meron tayong na-receive na question, bakit daw dapat pang aralin yung manual mode sa isang automatic na kotse? Okay, well, technically hindi nyo naman talaga dapat na yung gamitin pa on everyday use. Pero para sa akin mabuti na rin na alam ninyo kung paano siya gamitin. Kasi may mga cases din naman na ma-appreciate mo rin na merong manual mode yung inyong sasakyan. Well, number one dyan, syempre kung gusto nyo mag-enjoy mag-drive, you want the full control ng inyong kotse, na ikaw yung mag-shift ng cambio sa inyong sasakyan. At ang maganda naman sa mga may mga kotse na may mga manual mode is hindi naman yan mamamatay or hindi naman yan mag-o-off kung sakaling nagkakamali kayo ng cambio. Kasi nag-a-alarm naman yan, like for example, mabagal pa yung takbo ninyo, tas dagdag ka ng dagdag ng cambio, magbibip naman yan. Pero pag kayo ay nagbabawas, well, nagkakaroon siya ng tinatawag na engine brake. So yun nga ano nga ba yung use niyan? Bakit nyo dapat yan malaman? Well, para sa akin isa sa pinakamagandang use talaga ng manual mode is pag yung bumababa kayo sa mga pababang kalsada, lalo na kung loaded kayo. Maganda kasi na nakokontrol nyo pa rin yung bilis ng takbo ninyo pag nasa pababang kalsada kayo. Kasi ganito yan, pag nakadrive tayo tas nasa pababang kalsada, may tendency na pabilis ng pabilis yung kotse natin. Pero depende yan sa kotse may mga kotse na matatalino na ngayon, so hindi sila bumibilis, kinokontrol pa rin yung speed nila. Pero yung mga automatic na mga medyo traditional o yung hindi naman ganun ka-sophisticated, pag pababang kalsada, pabilis ng pabilis yan. So anong mangyayari pag pabilis ng pabilis? Preno ka ngayon ng preno. So yung preno natin magagasta masyado. So pag yan nag-init, okay, may tendency na mag-failed yan o hindi niya na mahinto yung kotse. So doon na papasok yung tulong ng ating makina at transmission para pabagalin yung ating sasakyan. So doon na natin ipapasok yung manual mode. So halimbawa, pa-approach tayo sa pababang kalsada, loaded tayo, gusto nating i-control yung pagbaba ng sasakyan natin, pwede nating ipasok sa manual mode yan, yung M, then iset natin yung gear na gusto natin. Halimbawa, gusto natin mga 20 kph lang, so pwede natin ilagay sa first gear. So automatic na yon na mag-engine brake yun. So hindi ka na preno ng preno at hindi na rin bumibilis yung inyong sasakyan. Syempre dapat pagpababa na kalsada, control yung speed ng ating sasakyan. Hindi naman pwedeng sobrang bilis natin. Baka bumulusok tayo niyan, hindi na natin maihinto yan. So dito naman sa pagpasok naman ng manual mode, pwede naman nakahinto, pwede naman tumatakbo. Pero ang reminders ko lang, kung tumatakbo man, sana not more than 60 kph. Para naman at least hindi nyo ma-experience yung pwedeng tinatawag nilang shift shock o yung sudden na engine brake. So maganda nasa control speed din tayo bago natin i-shift. Pwede rin naman nakahinto yan. Okay, so yun yung isa sa pinaka main reason kung bakit dapat nyo siyang malaman. Para pag bumababa kayo sa isang pababang kalsada, lalo na kung mahaba yan, pag nilagay nyo yan sa manual mode, nilagay nyo sa first or second gear, mas control yung pagbaba ng inyong kalsada. So yung preno ninyo hindi masyadong gastado na kumbaga yung makina ninyo, yung transmission ninyo, siya yung tumutulong para mas bumagal yung inyong sasakyan. Hindi naman yun makakasira sa makina, okay lang yun. Normal naman na ginagamit yan, lalo na sa mga loaded na mga sasakyan like yung mga truck, ginagamit talaga nila yan. Kasi nga para maging safe din yung pagdadrive nila. Pero yun, ang isa pang use talaga ng manual mode is pag umaahon, lalo na ito sa mga automatic na medyo maliliit yung makina. Syempre, mas maganda pa rin na naka-ready na yung ating sasakyan o yung ating transmission dun sa pag-ahon. So, kung loaded kayo, okay, sobrang tarik nung kalsada, you can shift to manual mode, lagay nyo sa first gear, and mas dire-diretso yung ahon yan. Unlike kasi nung naka-drive, hindi naman niya nakikita yung next terrain, 'di ba? Hindi niya naman alam na mas ahon pala yung susunod.
Ang tendency kasi ng automatic, shift ng gear yan. Paakyat ng paakyat. Pabilis kayo ng pabilis. Now, pag nandun na sa mga dulong ahon na, bigla ninyong, dahil nahihirapan na siya, mag-shift siya ng mag-shift to low gear. So, ang tendency nun, syempre, hindi maganda sa ating sasakyan kasi yung bigla ang shift. So, better kasi yan, parang, mas maganda yung smooth sailing lang lagi, yung transition niya lagi. So tayo, nakita naman natin, sobrang ahon naman yan. Di-shift ko na sa manual mode. Di mas dire-diretso yung ahon natin. Kasi nga, alam mo kung ano yung tamang gear para doon sa ahon na yon. At wala na rin bitin. So yun yung pinaka-idea, no? Kumbaga, hindi lang siya sa pababa, paakyat, pwede nyo rin siyang gamitin. Then, yun, halimbawa, senaryo rin, yan, lumulusong kayo sa isang bahang kalsada. Yung baha medyo mataas. Siyempre dapat ang speed kasi natin yan control lang, hindi naman masyadong mabilis. Pag masyadong mabilis baka yung plate number natin matanggal naman yan, ano, o yung bumper natin baka giba na yan. So hindi naman, so dapat control pa rin yung speed natin. Kailangan natin ng control speed na malakas yung torque. So yun, pwede nyo rin ilagay sa manual mode yan. So pag nilagay mo sa manual mode yan, then naka first gear ka lang or second gear ka lang, mas control yung speed. Kasi importante rin sa isang bahang kalsada pag ina-approach natin yan, mataas yung RPM natin o ginagasan natin ng mas mataas para sakali hindi pumasok yung tubig doon sa ating tambutso. Okay? So kumbaga mabagal yung takbo, dahan-dahan, tas mataas yung rev natin para sigurado na malalagpasan natin yung baha na kalsada ng maayos. So halos yun lang naman yung pinaka-idea ng manual mode, ano. Again, dun sa nagtanong, ano, maraming salamat sa iyo na bakit nga ba kailangan matutunan. Actually sa automatic, yun nga yung maraming nagsasabi, automatic na nga yung kinuha ko, bakit ko pa kailangan pang gamitin yan? Hindi niyo siya kailangan gamitin. Okay, sa everyday use natin, lalo na kung hindi naman kayo umaahon, hindi naman kayo bumababa, hindi niyo naman kayo nababaha, hindi niyo naman kailangan talaga gamitin yan, no? Sa ako personally, sabihin natin sa 100,000 kilometers, baka nga ang nagamit ko lang dyan parang 5 kilometers o siguro 20 kilometers. Halos yun lang. Except, gusto kong mag-enjoy mag-drive. Gusto kong i-control yung sasakyan. Ako yung mag-shift ng cambio. Yun, ginagamit ko siya. Pero yung regular base na pagdadrive, hindi ko na ginagamit yan. Oo, kaya nga automatic yung kinuha ko eh. Pero yun nga, maganda siyang gamitin sa pababang kalsada, paakyat na kalsada, or doon sa mga medyo bahang kalsada. Pwede nyo siyang gamitin. Better na alam nyo lang siyang gamitin. Yun lang naman yung sa akin. Alam nyo siyang gamitin. Aralin nyo siya gamitin. Ito, reminders ko lang, sa manual mode, hindi siya kusang nag-a-up ng cambio. Okay? Ikaw yung mag-a-up ng cambio, pero kusa siyang nagda-downshift ng cambio. So pag namemreno kayo, bumabagal kayo, kusa siya nagbababa ng cambio, pero pag bumaba yung cambio niyan, hindi na mag-aakyat yan. Kailangan mong i-plus yan. Okay? So yun yung pinaka-idea with regards sa manual mode. Sana may nakuha kayo mga konting idea with regards automatic. Maraming salamat pala sa mga nanonood, nagre-request ng mga bagong topic related sa automatic. I think na-topic ko na to 2 to 3 times na, pero still ginagawa pa rin natin para at least para sa mga new viewers natin na gustong matuto talaga sa pagkukotse, ano. Maraming salamat sa inyo. Keep safe mga paps.